Okay, so Colossians. dito tayo sa Colossians chapter 3, verse 1. Sabi po dito sa Colossians chapter 3, ito ay sulat na ating kapatid Apostol Pablo. At ang pamagat na ating pag-aralan ay nandun sa verse 2, no? Sabi doon, set your affection on things above, not on things on the earth. Ayun. So, sa Tagalog, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa sa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So, unang-una itong aklat ng Colossian, isinulat ito ni Apostol Pablo. Kaya importante, malaman mo sinong sumulat, kanino isinulat, ano yung purpose bakit isinulat. So, unang-una, sumulat si Apostol Pablo. Ang sinulatan, local church ng Colossian. At ang dahilan niya para ng pagkasulat ay upang i-encourage sila sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, yung mga sinulatan, mga born again na. Mga nabautismuhan na ito eh. Ang katulad mo, bagong baptize. So, sabi doon ni Apostol Pablo sa verse 1, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, which Christ seated on the right hand of God. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, dito, ang ini-encourage ni Apostol Pablo, yung mga mananampalataya sa Colossian, na unahin. Yun, sabi doon, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Yung mga bagay na patungkol sa Diyos ang ibig sabihin nun. Kasi hindi naman pwede natin hanapin yung nasa taas pa eh. Hindi pa natin nakikita yon yung mga talagang nandun. Ibig sabihin, yung mga bagay na pwede natin gawin para sa katuwiran. Ano ba yung mga dapat nating unahin? Siyempre, yung pagbabasa ng Bible, panalangin, tuwing Sunday, pag-attend. Yung mga ganon, yun ang ibig sabihin na unahin. Kasi pag hanapin pa natin yung mga nasa langit, wala pa tayo kasi doon eh. Hindi natin pwedeng gawin natin yun kasi mangyayari lang yun pagdating ng Panginoon at pag nandun na tayo, yun, makikita natin ng literal yung eternal na langit. Tapos sa verse 2, ito yung ating pinaka tema ngayon. Set your affection on things above, not on things on the earth. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip. So, yung pag-iisip daw natin, saan daw ilalagak natin? Sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Siyempre, mayroong pagkakaiba ito, yung nasa itaas, nasa lupa. So, yung mga nasa lupa, yung mga alalahanin, mga problema, yung mga pangailangan natin araw-araw na, sabi ng Panginoon, yung kakainin, iinumin, daramtin, yung talagang pinoproblema natin eh. Kasi pag yung sitwasyon na pagising mo sa umaga, wala kang maisahan, problema yon eh. Yung problemang wala kang naputulan ka ng tubig. Sabi nga, maputulan ka na ng kuryente, huwag ka lang maputulan ng tubig. Kasi yung kuryente, pwede namang magkandila ka na lang, pero yung tubig, paano na ang buhay nun? Tapos, daramtin, yung tatlong bagay, yun lang naman talagang kailangan natin, wala nang iba. Dagdag lang naman yung mga iba, yung mga cellphone tayo, dagdag lang naman yun, pero hindi naman yung hindi naman pag wala kang cellphone, di ka naman mamamatay eh. Yun. Pero pag walang pagkain, walang inumin, yung tadluwang yon, ikamamatay natin yon eh. Maring tumawag ka na ilang araw, pero papunta ka na sa kamatayan nun eh. Kaya importante yung damit kasi hindi naman tayo panon ni Adan, kaya isinama ng Panginoon yung kakainin, inumin, daramtin. Kasi mahirap namang maglakad ka ng walang damit dyan. Pagpipistahan ka. So, yung mga bagay na makalangit, yung sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Colossian, ay isa-isip daw. Palaging isa-isip. Ibig sabihin, ako nga, pag nakalista na. Yung mga itinerary ko pagdating sa Bible study, sa mga gawain, mamaya sa hapon, sa tansa naman ako. Kami ni Mrs. Sabihin, isa sa isip mo na yon. Hindi wag natin ibabaliwalain kasi nga para sa Diyos yun eh. Hindi yan, yung makalupa, minsan din natin nakakalimutan eh. Yung mga bagay na makalupa, ano yung mga makalupa? Kakain ka, iinom ka, matutulog ka, makalupa yan eh. Yung mga bagay na
gusto ng laman. Kaya ang sabi doon ng verse 3, "For you are dead in your life is hid with Christ in God, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos." Ibig sabihin, hindi naman literal na patay physically, kundi tayo ay buhay na sa spiritual. Yun. Ibig sabihin, ang ating buhay ay dapat nakaangkla na sa ating Panginoon. Pero nakaangkla, nakapirme. 'Di ba sa barko, pag ang barko ay nakaangkla, naka-steady lang 'yon. Yun, pag inalis mo yung angkla, aalis 'yon. Kaya sa pier, 'di ba? Yung mga barko, magtataka ka, daming barko eh. So, may angkla 'yon. Yung tawag doon yung ang tawag doon, tinatapon yun, tapos may malaking kadina. Yon, ganon din sa atin, dapat nakapermi tayo sa Panginoon. Kasi pag wala tayo sa Panginoon, sabi ng Panginoon, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya kailangan sa Panginoon. Sabi doon, sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay nakatatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Sa verse 4, when Christ who is our life shall appear, yon, ito yung muling pagbabalik ng Panginoon, then you shall also appear with Him in glory. So, yung pagdating ng Panginoon, mababago yung katawang lupa natin. Ito din mga sakitin. No, isang araw, halos nakaganon yung mata ko eh. Yan. So, ganun talaga dito sa mundo. Talagang maraming karamdaman na ating nararanasan. Pero pag dumating ang Panginoon, mababago yung katawang lupa, kapalitan ng katawang maluwalhati. Hindi nagkakasakit, hindi nagugutom, hindi nauuhaw, wala nang karamdaman, wala nang sama ng loob, wala nang hinanakit, wala nang stress. So, pag dumating ng Panginoon yon. Tapos sa verse 5, ito yung sinasabi ni Apostol na Pablo na sabi doon, "Mortify therefore your members which are upon the earth." May bahagi yung katawang lupa natin eh. Sabi doon, "Mortify therefore your members." Yon, which are upon the earth. Ano yon? Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Sa Tagalog, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So lahat ng makalaman, tinuturing na ngayon ng New Testament na idolatry. Hindi na rebultong literal. Sa lumang tipan, di ba, bawal yung gumawa ng rebulto. Ito hindi na eh. Nasa puso mo na yung idolatry. Ano yung idolatry? Yung sinasabi na pakikiapid. Ibig sabihin, pag gusto mo mag-asawa, dapat magpakasal ka. Hindi pwede magtabi ka bago kasal. Kasal muna bago tabi. Ay uso ngayon, tabi muna bago kasal. Hanggang hindi na makasal, tabi ng tabi na lang. Ano yun? Fornication yun, tawag doon. Sa walang asawa, dalagat binata, bawal talaga yung magtabi. Sa may asawa naman, bawal naman yung may asawa ka na, gusto mo pang maghanap ng extra. Adultery naman ang tawag doon. Yun, karumihan. Yun. Masamang, wala kang ang asawa. Pero, nag-iisip ka, pag matutulog ka, kung sino-sino ini-imagine, lahat ng artista na magaganda, ini-imagine ko. Karumihan. Bawal din yon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo na, sabi sa 1 Corinthians chapter 7, maganda sa binata na hindi na mag-asawa. Pero kung hindi ka makatiis, mag-asawa ka na lang kaysa magkasala ka. Ay wala kang asawa, yun nga, ang dumi ng isip mo, mag-asawa ka na lang para hindi daw magkasala. Yun ang purpose. Kaya yung idolatry, napakalawak, no? Sabi doon, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na ipagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun. For verse 6, "For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience." Na dahil sa mga bagay na iyan, dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. So pag ang anak ng anak ng Diyos ay sumusuway, yung galit ng Diyos ang dumarating sa kanya. At kapag galit ang Diyos, may nilalapat siyang disiplina palo. Nakalagay yan sa Hebrew, no? Chapter 12 verse 6.
pagdidisiplina ang Diyos na ginagawa sa mga anak niya na pasaway. Ibig sabihin, yung disiplinang yun, pagmamahal pa rin. Pero palo yun. Masakit, di ba? May mga bata. Binidisiplin natin, pero nararamdaman nila yung palo natin. Kasi magandang araw yung nararamdaman ng anak yung palo. Kasi madidisiplina sila kasi kung okay lang sa'yo, yung anak mo yung gumaga ng mali at patawa-tawa ka pa, wala. Nilalagay mo yung anak mo sa kapahamakan. Yun. Pero sabi doon sa verse 6, "For whom the Lord loveth, he chasteneth and scourges every son whom he receiveth. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at tinahampas ang bawat tinatanggap na anak." So kapag dinisiplina tayo ng Diyos, ay inahampas tayo. Kasi anak tayo. Kasi pag hindi tayo anak, hindi naman tayo didisiplina. Subukan mo, Brad, na yung anak ng ibang kapitbahay mo paluin. Okay, makakalaban mo yung mag-uulang noon. Kasi hindi mo nga anak yon. Ang anak lang ang pwedeng disiplinahin. So dito, ano ang pinapakita pa rin po doon sa Colossians chapter 3 verse 6. So sabi doon, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Verse 7, "And the which you also walk sometime when you live in them, na inyo rin nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito." So kumbaga, yung mga paggawa ng kasalanan, nung hindi tayo Kristiyano, ginagawa na natin yun eh. Natural lang natin gawin yun kasi hindi mo naman tayo born again. Pero ngayon born again na tayo, alam na natin ang katotohanan, dapat talaga nabubuhay na tayo doon sa tama katotohanan. Verse 8, "But now, you also put off all this," yon, "anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth." Dapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, pinalalayuan. Ano yon? Galit, kapuutan, paghihinala, yon, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Yon. Verse 9, "Lie not one to another, saying that you have put off the old man with his deeds." Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. Ibig sabihin, yung mga mula sa verse 8, makita natin na may pinalalayuan tayo. Yun, ano yung unang lalayuan? Yung galit. Ibig sabihin, yung galit na yon, hindi naman sabing huwag kang magalit. Pero sabi sa Ephesians 4:26, "Magalit ka, pero huwag malubugan ng araw. Dagling pawiin ang galit mo." Kaya yung galit na yon, yung parang galit ka ngayon hanggang kahit ilang buwan na, galit ka pa rin. So, hindi maganda. Tapos kapuutan, yon, paghihinala, yon, wala ka mga matibay na ebidensya eh. Puro kahinala. So dapat yung paghihinala, may ebidensya ka, may matibay. Okay lang yun. At least yung hinala mo, totoo. Yung sabi-sabi lang ng ibang tao, nagsinismis lang sa'yo, tapos naniwala ka na agad, naghinala ka agad. So, tapos so, siyempre, pag naghinala, sunod yun yung action mo eh. O yung magre-react ka, yung reaction mo, bihira yung may naramdaman na walang reaksyon eh. Alam, galit ka sa isang tao, may reaksyon agad yun eh. Yun, pwedeng patayin, pwedeng murahin, karaniwan yung mga pagpaprangkahin. Okay lang kung prangka kung totoo ba yung nabalitaan ko kasi ganito. So, yun ang magandang na hindi pagalit kasi hindi pa napapatunayan eh. Ibig sabihin, maganda yung mag-iimbestiga ka personally para mapatunayan mo yung chismis. Kasi alam mo naman chismis eh, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Ay paano kung mali? Di nasira mo yung tao. Nasira mo yung tao, yung dignidad at yung kanyang emosyon. Siyempre pag yung may mga taong pag nasira yung kanyang emosyon, dinidibdib eh. Yun, alam napagtulungan ka. Minsan talagang parang iniisip na ano ba mga klaseng mga tao ito. Yun, lalo na pag ang gumawa nun ay mga ka-close mo pa. So, maganda yung tinatawag na paghihinala matanggal sa atin. Palitan natin ng
tinatawag na tamang proseso. Ang Biblia naman, sinasabi ng Panginoon, kung may puna ka sa isang tao, puntahan mo at kausapin ang sarilingan. Yun. Ibig sabihin, mag one-on-one kayo. Pangalawa, pag hindi siya naniwala, magsabak ka ng isa. Yun. Pangatlo, pag hindi pa naniwala, sabihin mo na sa church. Yun. Pag ayaw pa na maniwala, bayaan mo na lang siya sa buhay niya. Yun ang kanyang buhay. Tapos sa verse 9, sabi doon, huwag kayong magagbubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. Verse 10, and have put on, ito, the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao. So yung pagkatao, yung pagiging born again natin, Kristiyano na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan ni Yaong lumalang sa Kanya. So yun yung pagkalalang sa atin, yung tinatawag na new man. Ano ba yung sinasabi ni Apostol Pablo sa pagkalikha sa atin, no? Ephesians 4:24, no? Sabi niya sa 4:24, in that you put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. Yun palang pagkalikha sa atin, yung pagiging sa katuwiran at sa kabanalan. So yun ang dapat tayo mamuhay, doon sa katuwiran at kabanalan, kasi doon tayo yun ang ibig sabihin ng renewed, yung bagong pagkatao. So kung babaliktad natin yung Colossians, lapit na tayo magtapos. Colossians 3:10, sabi doon, if you have put on the new man. So yun yung new man, ibig sabihin yung katuwiran at kabanalan, dapat taglan natin yon, which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. Tapos 11, where there is neither Greek nor Jews, circumcision or uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all in all. So wala nang specific, kundi hindi nga tayo nagtatangi kahit Amerikano pa yung sira natin. Di tulad noon, ang ano talaga, pura sa Hudyo lang Pag hindi ka Hudyo, talagang parang isinumpa ka Pero ngayon, dumating ang ating Panginoon, kahit anong lahi, basta kasi ang pagpili naman ng Diyos, unconditional Yellow na? Wala pa. Hindi pa Hindi pa masigas. Okay lang? Ayun, so sabi doon, dito'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Hudyo, ng pagtutuli at di pagtutuli ng barbaro, ng sita, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat ng lahat. 12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ito yung ibibihis natin. Brad, mga bihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos, na magabanal at minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Verse 13, forbearing one another and forgiving one another, if any man have quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. So, importante din yung pagpapatawaran. Lalo na kung halimbawa sa church, di naman naalis minsan, ganun talaga kahit sa magkapatid. So, kailangan talaga palaging open sa pagpapatawad. Kasi sabi nga, pinatawad nga tayo ng Panginoon tapos tayo ayaw magpatawad. So, importante yung sinasabi dito na ating kapatid Pablo, na kasama sa pagbabago, ano yung sabi doon? Mangagbisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Doon. Kala mo yun? Mangagtiisan, nagsabihin, minsan may mga ugali tayong ayaw natin sa isa't isa Pero sabi doon, mangagtiisan.
Kahit sa mag-asawa eh. Di ba? Sabi nga, magsasama kayo sa hirap at sa ginhawa. Sa mag-asawa, hindi naman kayo sabay na isinilang eh. Kung kayong magkapatid nga, nag-aaway eh. Hindi na, sabay kayo sa bahay. Lalo na kayong mag-asawa. Dahil minsan, pag nanligaw eh, talagang todong forma. Yung babae naman, pag alam na nanligaw, todong palanta, pa-beauty. Eh, nung nag-asawa na, wala na yung pa-beauty. Amoy galunggong. So doon, pagtitiisan talaga. Sabi nga, magsasama kayo sa hirap at sa ginhawa. Kaya lang, marami talaga, hindi ganun ang nangyayari. Maraming mag-asawa naghiwalay kasi nga, both party, lalaki at babae. Minsan, babae di makatiis. Minsan, lalaki di makatiis. So kawawa ngayon yung isang, kung lalaki man ang naiwan, siyang nagtiis. Pero yun naman, blessing sa kanya yon, nakapagtiis eh. Yung hindi nakapagtiis, walang blessing yun. Kahit ano pang mangyari sa buhay niya, paikot-ikot lang eh, wala talagang blessing. So, verse 14, in above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay mangagbis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. So, pag-ibig pa rin. Yun, sabi nga, mawala na lahat sa mundong ito. Basta may pag-ibig. Kaya nga, di ba, love God above all. Kasi yung pag-ibig natin ay sa Diyos na nakaprotekta sa atin. Kapag inuna natin ang Diyos sa lahat, iwanan na tayo ng lahat. May natitira pang higit sa lahat, ang Diyos. Na siyang makapangyarihan. Ay, yung mga nang-iwan naman sa atin. Ako, dami nang nang-iwan. Iniwan ako ng tatag na. Patay na kasi. Mga kapatid ko, nalayo naman. Pero, nabubuhay naman ako dahil ang Diyos din nagpapabaya eh. May mga kaibigan ako dati. Ang dami kong kaibigan dati. Kaibigan ko lang noon. Ngayon, kaibigan ko pa rin sila. Pero hindi sila ang best friend ko. Ang best friend ko ang Panginoon na hindi nang iiwan saan ka man pumunta. Kasama mo siya eh. Pumunta ka sa ibang bansa, kasama mo siya. Bumalik ka dito, kasama mo pa rin siya. So, siya lang ang tangi talaga pwedeng maasahan sa lahat ng bagay. Sabi doon, and above all these things, put on charity. Kapag nasa atin yung pag-ibig, wala talagang sigalutan eh. Wala talagang mangyaring away. Kasi nga, ang iiral sa atin, yung pag-ibig, pagpapatawaran. Kasi yung pag identify natin yung charity, tinan natin. Yung meaning ng charity sa Bible, no? 1 Corinthians 13, simula natin sa verse 4, no? Tagalogin na lang natin, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Tapos, verse 5, hindi nag-uugaling mahalay, hindi inahanap ang kanyang sarili, hindi selfish eh. Hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Tapos sa verse 6, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. So, yun yung totoong pag-ibig. Verse 7, lahat ay binabata, may pagtitiis to. Lahat ay pinaniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. So, yun ang totoong pag-ibig. Kaya, yun ang definition ng love, brother. Mula verse 4 hanggang 7. Kaya kapag gustong magmahal, dapat makita ito doon sa nanliligaw o nililigawan. Kasi kapag tininan mo lang ganda, dahil may mamagaganda. Pero kung wala ito, hindi totoong pag-ibig. Baka sinagot ka lang dahil sa pera, sinagot ka lang dahil ganito. Pero pag wala ito, nako, ang tawag doon pag-ibig na walang dangal. Kape muna tayo. Sarap ng kape natin. So, balik tayo doon sa Colossians, no? Sa Colossians chapter 3, no? Ano na tayo? Chapter 3, verse, anong verse na pa tayo? 15, no? Sabi doon, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be you thankful. Ito, maganda. At manghari sa inyong puso ang kapayapaan. Yun, maraming tao walang kapayapaan eh. Puro stress, anxiety. So, dapat payapa ka kasi kung sabi doon, kapayapaan ni Kristo eh.
Pag sabihin kapayapaan ni Kristo, si Kristo ang Prince of Peace. Pag wala si Kristo, wala talaga tayong kapayapaan. Kaya kapag nasa puso na natin ang Panginoon, sinusunod natin kalooban, nandun tayo, mapapayapa ang buhay. Na diyay, tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. Yon. Ibig sabihin ng katawan, yun yung membro tayo dito sa Primitive Baptist Cavite. Ako, isa po, kahit pastor ako, membro din ako dyan. Wala namang mata sa atin, lahat tayo ay pantay-pantay. Isang katawan, at sabi doon, at kayo maging mapagpasalamat. So, ang dami natin pwedeng ipagpasalamat sa Diyos eh. Yun, kung bibilangin mo lang, number 1, anong ipagpasalamat mo? Simulan mo na lang sa pagising mo, salamat, nagising ako. Pagtulog mo, nakatulog ka. Ang dami pwede ipasalamat. Baka yung notebook mo, baka mapuno yun pag inisa-isa mo yung pwede ipagpasalamat. Ang dami. Tapos 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Yon, ito yung pinaka-admonition niya sa mga mananampalataya. Yun ang final natin. Verse 16. Ay, good morning, Brad. Devotion lang kami. So, yun, sabi doon sa Tagalog, manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. So, yun ang pinakamagandang ginagawa ng isang Kristiyano, na magpapaalalahanan daw no? Sabi doon, magpaalalahanan sa isa't isa, hindi yung magsisiraan sa isa't isa. Yun, magpaalalahanan, may mali, paalalahanan. Pero huwag mong gagawin na in the public. Gagawin mo yun individual. Yun. Ang hirap naman, papalaanan mo siya, daming tao, hindi mapapahiya na yung tao. Parang embarrassment ang tawag doon kapatid ngayon Okay, so yun lang at tayo may pray. Salamat o Lord sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Lord at kayo po ang magpala sa mga salitang aming narinig. Nawa ito po lumago sa aming mga puso at may apply namin sa aming mga buhay. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Saan ang duty mo, Brad?